Hello everybody! Welcome again to my channel, and for today's video I will show you how to get bamboo shoot or yung labong sa Tagalog. So nag-uulam po ba kayo ng labong? Kasi sa amin talaga masarap siya. So the kawayan, the bamboo is just right in front of our house, in our gate. So here it is. Paglabas mo ng main gate namin ay kawayan na. So napakadali lang manguha sa amin. Binabantayan. So sa mga hindi po nakakaalam kung ano itsura ng labong or saan kinukuha, ito po siya. Ito po yung kawayan. Ito po yung mga puno ng kawayan. Isa siyang grass. Belong siya sa grass family, kaya ganyan siya. Tumutubo siya ng madami. Bawat tubo niya ay labong muna. So, kung ayaw mo yung kawayan mo na masyadong dumami, dapat talaga bantayan yung mga labong niya at kuhanin every time na tutubo, kasi otherwise masyado siyang magdudumi din at saka masyado siyang kakapal. That's what they are doing for this one, kasi since nasa in between households lang siya, in between houses, kaya hindi masyadong pinaparami ng tatay ko. Kaya ayun, madalas kami nag-uulam ng labong. And here, ito na nga, mangunguha ulit tayo since we are just on a vacation. Syempre, isa ito sa ating mga hindi nakakain ng fresh. Although meron sa mga Asian store, but iba yung lasa, iba rin pa rin yung fresh. So since itong isa ay lumusot sa bakod, that's why yung tatay ko ay kailangan niyang babain at kuhanin. Ganyan lang kadali gumawa ng bamboo shoot. So ayan, medyo malaki siya. This is the ayan, ang ganda niya dito, fresh bamboo shoot. Napakaraming pwedeng gawin dyan. Pwedeng kung anong isalad, igataan, or idingding like that. Sa aming Ilocano, madalas ipapansahog na sa mga karne. So yan ang gagawin natin ngayon. So meron kami dyan natirang lechon from yesterday's party. So yung buto-buto niya isasahog natin yung labong para masarap talaga siya, guys. Isahog sa mga karne or sa dinengdeng. But today, sahog na natin siya sa lechon. So that is how they are plucking a bamboo shoot. It's a bit hard because umano siya sa bakod, sa barbed wire, kaya medyo nahihirapan. So ayan na nga, ito na, nakuha na ng tatay ko yung isang maliit. So next is we're going to clean now. This is how they are preparing. This is the process. It's a long process usually because you really have to clean it because medyo makati. It's gonna be itchy if you don't clean it. It's kasi meron siyang parang buhok-buhok. Kaya tinatanggal lahat. Binabalatan ng maayos para hindi siya makati. And in the first place, para tinggalin yung mga matigas-tigas na parts. And here it is. This is how they are cutting it. It's in julienne. Dapat ganun yung pagkakahiwa-hiwa niya. Kasi para enchanting yung itsura. Otherwise, hindi rin masarap tingnan pag
bara-bara or basta mo na lang hiwa-hiwain ng ibang way. Yung mga nakikita ko usually na sa Asian store, hindi ko type kaya madalas hindi ko ako bumibili. And one more thing is that para maiwasan yung amoy. Actually, ito kasi ay may amoy pag hindi mo if the way you prepare or the way you cook is not the proper way. That's why sinasabi ng iba medyo may baho or may aftertaste, ganun. Kasi medyo parang papait siya yung labong, yung bamboo shoot, pag hindi siya maayos yung pagkaluto. So, what we are doing is after this one, ipapakulo namin pag na-julienne na siya yung hiwa. Pag na-julienne na siya, ipapakulo ng tubig. Dapat mapakuluan. So, parang ilalaga siya. Then, after boiling, dapat medyo matagal yung pagka-boil din. And then, after boiling, banlawan mo pa siya ng tubig para yung amoy, yung aftertaste, matanggal. Ganon. Kaya naman, yung iba, pag hindi nila alam yung tamang proseso, may amoy at the same time may bad taste, may bad aftertaste siya. Hindi siya linamnam, hindi siya masarap. Pero, kung ginawa mo, kung maayos yung pagkaka-prepare mo, ay napakasarap. It's one of the most delicious na hinahanap kong gulay actually is bamboo shoot. Kasi napakasarap. Yan, ganyan yung pagkakahiwa-hiwa namin para siya masarap tingnan yan. After that, pag nahiwa na lahat yan, magpapakulo na tayo ng tubig. Yan. That is how. And it should be really thin. Dapat talaga manipis yung pagkahiwa-hiwa. Kasi hindi rin masarap talaga siya. Iba yung lasa pag yung makakapal. Yan talaga masarap. Sabi ko nga, enchanting siya kainin. Ayan, while we are doing that, nandyan naman sa bakuran yung aking anak na first time umuwi ng Pilipinas. So, they are there playing with the other kids here. So, ayan, tapusin lang natin yung paghihiwa para maumpisa na natin magluto. No? So, the next thing we're gonna do now, after na mahiwa natin, ay yun nga, sinasabi ko, ipapakuluan na natin. Pakuluan yung itong nahiwa-hiwa, pero yan ang hindi natin nakuhanan ng video. So, ayan, dito na natin isasahog, palambutin natin. Ito ay isang lechon na natira, leftover from our previous party yesterday. So, dito tayo magluluto sa outdoor kitchen namin. Mas masarap magluto dito, mas presko kasi. So, yun na nga. Ito yung maliit na kitchen namin dito sa labas. Diyan ng ating mga, nakalabas lang ating mga condiments, asin, laurel, and what is this? Yung paminta na buo. So, dito tayo nagluluto kasi mas masarap magluto sa labas. Presko. Okay? So, ayan. Malapit nang matapos ang paghihiwa. Ayan, hindi natin nakuhanan yung pagpa-boil. So, ayan. After nang na-boil, nakita nyo, medyo sagi na siya at saka iba na yung kulay. Parang nagdilaw na siya. Yan. Ganyan. Kasi, tapos, pinaiga siya, tinanggalan ng tubig. Okay? Ayan. That's the final ulam natin. Yan na siya nung naluto. Diba? Napakasarap, guys. Ang sarap-sarap. Promise. The best talaga ang labong. Hindi ka mauumay kahit kailan.